Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos. Meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. Kung dati po mga kapatid, napagana ko po yung ating call start system na wala pong nakakabit na tube assembly. Ngayon po mga kapatid, pagaganahin ko yung ating call start system. Ayan, yung with electric choke and yung with fast idle system. Pagaganahin kong sabayan with kasama itong merong tube assembly. Yan, ito yung video natin for today. Tama-tama, ito mapapakita ko rin sa inyo. Dumating na yung aking hinihintay na parts. Ayan, ito po. Bago po ito oh. Ito po ay isang bimetal vacuum switch. Ayan, ito po yung part number nya. Ayan, kung makita nyo. Basta makita nyo, malabo eh. Ayan. Ayan natin. Ayan. Na-order ko po ito kay Sir Elmer. Ayan, salamat po Sir Elmer. Ay kakabit ko po doon kay Raymart. Kay Raymart ito ibibigay. And then ayan. Kaya alam ko iniintay na ito ng mga kapatid eh. So ayan, gawa natin ng video. Check muna natin kung kumpleto yung mga parts ng ating carburetor. Unang-una na dyan, syempre yung ating BBSB. Ito, ayan, BBSB. Bakit po BBSB na ganito na 2 parts ang kinabit ko? Ito po mga kapatid is pang FX. Pang FX po ito. Itong ganitong klaseng BBSB. Bakit nga ba ako nagkakabit ng ganito mga kapatid? Kasi yung mga ganitong yellow, kahit sabihin mo po siya bagong-bago, brand new, worth 4,000 to 5,000 pesos yung ganitong BBSB, hindi naman po gumagana, non-working. Swertihan na po mga kapatid, kahit bumili ka pa sa kasa, wala, non-working. Kaya ito po yung kakabit natin. Maigi pa ito yung ganito, gumagana eh. Yan. Ito po, meron po siyang ports, dalawang ports. Ito po ay, itong port na to is normally closed. Normally closed yan. Ito naman po normally open. Yan. Ibig sabihin po, pag nilagyan natin ito ng vacuum, nakasara yan. Tsaka pag ito naman nilagyan natin ng vacuum, naka-open naman po ito. Yan. Pag malamig po yan, pag malamig, ito normally closed yan. Ito mga kapatid, yung vent niya, mayroong vent yan. Mayroong vent. Parang ganito, ito. May vent din ito eh. Ito naman yung vent niya. Ayan. So, test natin. Gaya na sa akin. Ito yung, diba? Ito yung normally closed, diba? Lagyan natin ng vacuum. Kita nyo mga kapatid. Nag-hold siya ng vacuum. Solid na solid. Yan, ganyan dapat ang mapipili nyo. Ganyan sana. Ayan. Tapos patandaan nyo, ingat lang po, dahan-dahan sa paghugot ng mga hose at baka mabali. Lalo na yung mga matwa, yung matatanda na pyesa. Ayan. Nilipat ko lang sa kabila. Tingnan nyo ito mga kapatid. Wala. Open siya. Ayan. Ayan. Kung hindi vacuum, hipan nyo mga kapatid. So pag hinipan mo to, pag hinipan mo yan, sarado. Pag hinipan mo to, open. Ayan. Okay mga kapatid So yan, pagtitest pag bibili na kayo nito. Ayan, ganun. And hindi lang basta malaman nyo na ito ay normally closed. Kailangan malaman nyo rin kung ilang minuto bago to mag-open. Kailangan po at least 3 minutes, 3 to 4 minutes kailangan mag-open na to. Ibig sabihin pag nainitan na to ng coolant, yung part na to, nakalubog ito sa ating intake manifold, nakakabit siya. Pag yan ay na dikitan
o na lagyan ng mainit na ulan, yan, mag-o-open yan. Yan. Yan yung mahalaga sa dalawa. Ito ay normally closed, and kung ilan siya mag-o-open, ilang minuto siya mag-o-open. Kaya nga po color coded yan eh. Kung mapapansin nyo, mayroon itong brown, mayroong violet, mayroong yellow, kasi mayroon siyang corresponding na number of minutes bago mag-open. And for your information mga kapatid, yung ganito rin na nga pala na 3 ports na violet, okay din po yun. Gumagana pa siya compare mo dito sa yellow. May video ko niyan, panoorin po ninyo. So BBSB, next is yung kanyang mga VTVs. VTVs dito po ay sa black gray. Black gray po yung mga kapatid, kaso nga lang ayan, gray siya. Sa katandaan lang nito, naging namuti na, naging kulay cream na siya. And dito is brown black sa shock breaker. Dito naman po, ito po yung ating VTV para sa ating power steering assist. Ayan, ang color code po nyan is black green or green black. Kaya lang wala pa akong available na ganito. Hintayin ko na lang yung kay Ian. Bibigyan daw niya ako ni Ian ng ganitong VTV. Dapat po dito is green black. Ayan. Tapos ito po, ito brown black para dito sa ating choke breaker. Ayan. Choke breakers natin dalawa, 1 and 2. Yung 1 para dito sa ating choke valve para mag slightly open siya, hindi mamatay yung makina o padaling. Tsaka ito naman yung choke breaker ng ating fast idle system. Yan. And then yung nandito naman, kailangan kompleto din, fast idle system. Meron siyang fast idle cam, tapos may tinutukuran yan mga kapatid na part dito sa ilalim. May tinutukuran yan eh. Tapos mayroon siyang rubber na itim sa mga eyes ang carbs. Pero sa mga replacement wala siyang rubber. Tawag naman doon is cam follower. Ayan. Itong ating electric choke yan. So nasabi ko na sa ating mga carb. Siyempre itong ating dashpad wiring mga kapatid. Wiring nga pala nito, makikita nyo mga kapag pinag-isa ko na lang yung wiring ng ating solenoid valve, or mas kilala sa mga auto supply as magnetic switch. Yan. Kaya pag bibili kayo, sabihin nyo magnetic switch auto supply. Hindi nila kilala yung solenoid valve kasi nakalagay nga naman sa kahon magnetic switch. Pinag-isa ko na lang. Doon siya nakalagay sa original niya na wiring. Ayan, may socket siya sa ilalim. Okay, may nalimutan pa ba ako? Okay, ito pang ating nga palang tube assembly. Ito. And take note mga kapatid, dahil wala akong power steering, yan, nakaabang po siya. Lalagyan nyo ng plug ito, yung dalawang tubes na yan. Wag nyo lalagyan niya ng hose. Huwag nyo pagdudugtungin, otherwise magkakaroon niya ng vacuum leak. Yan, dapat may yan, plugs. Ayan. Okay. So ayan, na-check na natin. Okay na yung mga parts natin. Okay mga kapatid, vacuum reroute tayo. So originally, itong ating hose na ito with VTV, originally nakadirekta yan, nakakonekta dito sa ating throttle positioner. Dito, yan, dyan. Originally nakakabit yun dito. Pero
ginawa ko, pinadaan ko ito sa BBSB. Ayan, pinadaan ko siya dito. Ayan. Yan, pabalik siya papunta doon sa ating throttle positioner. Ibig sabihin, pag nag-call start, syempre walang vacuum to, lagi siya nakatulak na ganyan. Ayan. Lagi siya nakatulak. So mag-ano siya, mag-call start din siya, tataas din ang RPM. Yan ang tinatawag mga kapatid na call start idle up. Ayan, kung ayaw nyo na may call start idle up, wala kayong gagawin kundi itong hose na yan, i-directly kabit nyo to doon sa throttle positioner. Yun ang original na. Pero sa akin yan, gusto ko ganyan para meron siyang RPM damper. Ayan. So ganyan, sa ganyang sistema, gagawin natin, magkano tayo, magbabypass tayo ng hose dito. Ayan, dyan. Bali dito, kung makikita nyo itong nakabend na to, ayan, naturo ko na dati sa inyo yan, ha. Itong hose na to, wala kang gawin kung hihilahin ito, yung sa kabila. Ayan, hilahin nyo. Ayan, kapag natanggal nyo na yung hose dito, ayan, lalagyan nyo ito ng plug. Lagyan nyo yung plug dito, takpan nyo yan ng screw para walang vacuum leak. And then yung isang hose, diba, na wala siya ng hose, diba, ito. Ayan, yung isang yan, ito. Kung babaybay mo yung mga kapatid, dire-diretso yan papunta doon sa ating choke breaker number 2. Ayan, kung babaybayin mo yan. Ayan, yung walang hose na to. Ayan. Ito ngayon, lalagyan natin ng hose to papunta doon sa ating BBSB. Ayan. Kung nasaan yung normally open. Ayan, yung normally open. Wag ho dito sa ano, ha. Dito. Dito dapat. Ayan. Lalagyan natin ng hose yan. Bali, lalagyan natin ito ng T-fitting. Yan, para ma-bypass natin dito yung ating hose dito na galing papunta sa ating choke breaker. Ayan mga kapatado. Ayan. Ayan, nilagyan ko ito ng plug. Ito na yung hose natin. Ayun, oh. Ito. Ayan, oh. Nilagyan ko na ng hose. Tapos T-fitting. Ayan, T-fitting. Yung isang end nya, ayan, pupunta dito sa normally close. O, yung kabilang end ng ating hose, ayan, papunta sa ating throttle positioner. Ayan. Kaya ang mangyayari dyan mga kapatid, sabay na magkakaroon yan ng vacuum. Sabay pag nag-open itong ating BBSB, bimetal vacuum switch. Ito, magdi-disengage na yan. Magdi-disengage na siya para bumaba yung RPM. Ito naman, gagawin naman ito, hihilahin nito yung ating fast idle system. Hihilahin niya yan. Ito, after 3 minutes, hihilahin niya yan. Pag-hilan niya, hihilahin niya yung ating fast idle system na nakalinkage dito sa ating choke valve. Kaya makikita niyo yung ating choke valve fully automatic. Mag-o-open siya ng kanya na walang apak-apak sa gasolina. Pusa mag-o-open yan. Yan, ganyan ang mangyayari dyan. Para ba natin i-adjust itong ating electric choke? Bali wala tayong ibang gagawin kundi luwagan itong 3 screws na yan. Ayan, luluwagan natin siya. Luluwagan natin yan. Luluwagan natin yan. Gawin natin, pipihitin natin siya. Sa ibabaw nito mga kapatid, meron niyang hiwa. May mark yan. Kung ang inyong electric choke ay original na Aisan. Yan. Gagawin nyo. Hanapin nyo lang yon. Kaslan eh. Ito to. Nakita. Ano ba yun? Oo nga. Ito na yun. Ito. Yan. Yung mark na yan. Yan. May yan yan eh. Hiwa oh. Sabihin dyan nakaposition yung ating parang katol na nakasikpat na ganyan ng itsura.
lagay lang natin siya sa gitna. Ayan, sa gitna. Or pwede angat-angat natin ng konti. Ayan, dito sa gitna. O ayan, dagdagan nyo ng isa. Ayan, tapos higpitan nyo lang. O yan, ilagay na natin sa sentro. Gitna na lang natin. Yan, gitna. Yan, sa gitna. Kita nyo may mga ruler yan, oh. Yan. Higpitan lang natin yung tatlong screws na yan. And then, mag-a-adjust naman tayo sa kanyang fast idle screw. Nandito. Ito po yun. Nandito. Ito na sa ilalim. Yan. Kailangan pag patay makina, adjust natin to, kailangan mapatukod natin itong fast idle cam. Patukod natin to sa cam follower. Yan, adjust natin yung ating fast idle screw. Ayan, kung makikita nyo yung ating cam follower, ito, ayan o. Inano kong daliri ko, hindi na siya sumasama. And pag ginagalaw nyo itong choke valve, ayan, ginaganyan nyo. Kaya ito, ayan, naiiwan yung ating cam. Ayan, ayan, yung ating cam, fast idle cam, naiiwan, no? Ayan, ibig sabihin niya nakatukod na yan. Nangyayari niya pag every time na nakatukod yan, yung hindi na ang masusunod na RPM ito. Hindi na masusunod yung RPM ng ating idle. Yan, idle screw. Kung ano yung RPM nito, siya masusunod. Ito mga kapatid, pag pinihit nyo yan, pahigpit, mataas ang RPM. Pag masyadong mataas ang RPM, adjust nyo lang, paluwag. Ayan, ganyan ang pag-adjust nyan. Kalimitan to nilalagay ko sa 1,200 or 1,500. Ayan. Ito naman yung idle nito, same lang din yung sa ating dashpot. Dapat yan ay nasa mga 1,900. Ayan, nasa manual nga 2,000 RPM pero 19 lang, 19 or 18. Ayan. So na-meet na natin lahat. Pwede na tayo mag-start. Ayan. Ang gagawin natin, apak tayo ng dalawang down to the floor, and start natin. Okay, yan na. Pakita ko lang din yung vacuum reroute, baka may magtanong. Ayan, ito yung sa ating tube assembly. Nakakonekta po yan dito sa ating gas filter. Ayan, so, from gas filter, ayan, dito may 80, meron siyang BBSB. Ang diretso po nito papunta sa ating choke breaker. Ayan, ganyan lang yan. Bago ito dito, tapos sa VTV na black and green, and then dito. Ayan, mas magtanong na yan. Tapos yung kabila, ito, ayan, papunta dito sa ating choke breaker. Ayan, ganyan siya. Ayan, nasa ilalim, papunta yun dun. Dire-diretso siya pag ganun, pupunta siya sa ating dito sa bypass ng throttle positioner. Ayan, okay, pwede na. Pwede tayo mag-call start. Okay pa mga kapatid, mag-call start na tayo. Start na natin yung makina. Yan pa mga kapatid, napakalamig po niya, no? Ayan, hawak-hawak ko, malamig ang ating makina. Ayan, punta tayo dito. Stop. Okay. Ayan. Ay, may ano yung mga kapatid, kita nyo,
Malimig natin temperature. Okay, apak tayo ng dalawa. 1, 2, and then start na tayo. Ayan, makita nyo mga kapatid, 1 click siya. Tapos ano agad, yan, 1.6 RPM. So yan, engage yung ating dashpad. Ayan, oh. Ayan, kita nyo, oh. Dito sa nakahila, oh. Ayan, oh. Ayan. Check nyo kung mainit ito, kung mainit. Nag-iinit siya. Ayan, nag-iinit po. Ayan, bali mangyayari mga kapatid, sabay na magkakaroon ng vacuum yan, dalawang yan, sabay. Pag nag-open ng ating bimetal vacuum switch. Okay, ayan. Tingnan lang natin. Try natin. Ito nyo, mataas ang RPM nya. Mataas ang RPM. Estimate ko nasa mga 1.5 o 1.8 RPM. Ganyan. Hintayin lang natin. Makikita nyo ayan na, nandito ako. Makikita nyo mag-o-open ng ano yan. Mag-o-open ng kanya yan. Ayan, kita nyo mga kapatid, oh. Bumaba yung RPM nya. And nag-open yung ating choke valve. Ayan, oh. Ayan, oh. Kita nyo mga kapatid, oh. Nag-disengage na yung ano natin. Ayan, naka-open na siya. And ayan, mas mga 800 RPM na ang ating makina. Ayan. So yan po mga kapatid, sana po nagustuhan nyo yung aking video for today. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.